pakinggan natin ang opinyon ni ito si dating senador Gregorio Gringo Honasan. Okay? In-interview siya ni Pinky Web at dapat natin itong pakinggan ang Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Heto, update po tayo, no? Itong sinabi po ni Presidente Bongbong Marcos na hindi raw siya nagsisisi sa Unitem nila ni VP Sara Duterte noon. Hindi raw siya nagsisisi. E di syempre, hindi ka nagsisisi kasi ginamit mo si VP Sara para manalo ka di ba? Yan naman ang katotohanan. Mamaya, pag-usapan natin yan. At heto, itong minority block, ang RT-RT nitong minority block, pinatayan raw sila ng aircon, wifi, dahil raw nag-boycott para sa Senator Jinggoy Estrada. Tapos nagalit sila kasi handa na raw sila doon sa session. At ang nakakadismaya is kapwa nila senador huhulihin na. Pero wala silang pakialam sa institusyon. Kasi someday it will happen to you, kayong mga minority. Kung kayo na naman ang huhulihin tapos hindi kayo bigyan ng suporta, ano kayang mafe-feel ninyo? Kasi hindi raw sila pumunta doon to support Jinggoy kasi gusto nila trabaho. Between life and death na yung sinapit ni Jinggoy pero baliwala lang sa inyo. Ganyan ang minority. Okay? Yan ang hindi dapat natin iboto itong mga ganitong klaseng tao. Kapwa nga nila senador, hindi nila susuportahan. How much more kitang taong bayan pa kaya? Kaya yung mga senador na yan, plastic yan sa atin. Mga sarili lang po ang kanilang iniisip. Sa totoo lang. Yung institusyon ng Senado, wala, binabaliwala nila. Kasi mga gahaman yan Ayan. At last but not the least, pakinggan natin ang opinyon ni ito si dating senador Gregorio Gringo Honasan. Okay? In-interview siya ni Pinky Web at dapat natin itong pakinggan ang kanyang opinion kasi po batikang senador po ito. At ano ang masasabi niya ngayon sa Senado compared to when the time na senador pa sila kasi ang dami ring mga pinagdaanan itong si Senator Gringo Honasan noon nung siya pa ay senador. Magulo rin yun at that time sa kanila. Okay? So yan po ang mga pag-uusapan natin pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating politika. At sa mga first time dito sa ating channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe at walang bayad yan Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Pero okay, simulan na natin kaagad, no? Ito po yung balita kahapon na si Presidente Bongbong Marcos hindi raw siya nagsisisi sa pagtandem niya kay VP Sara. Natural. Kasi naging presidente ka dahil kay VP Sara. Pero ang nakakasakit nun ay ikaw, wala kang utang na loob sa mga Duterte. Wala kayong utang na loob. Kasi for me sumikat si VP Sara dahil kay Tatay Digong. Nakilala si VP Sara dahil kay Tatay Digong. Ngayon, nung nakilala na ng taong bayan itong si VP Sara, napansin po ng taong bayan na magaling rin pala itong si VP Sara sa kanyang pagiging mayor sa Davao. Para ring kanyang tatay ang the way siya yung kanyang liderato sa Davao at very strict rin kagaya ng kanyang tatay. Kaya sumikat si VP Sara. Ngayon, sinusuyo-suyo pa ninyo si VP Sara para makipag-tandem, 'di ba? Senator Amy at si Bongbong Marcos. Ang nangyari, nanalo si BBM. Syempre, kasi gusto ng taong bayan ang pamamalakad ng mga Duterte. Once ang mga Duterte na ang tingnan nyo, ang dami, sina Pambari 4, kapag Duterte na po ang mag-i-endorso sa isang kandidato, mananalo talaga. Kasi po, pinapaniwalaan ng taong bayan na once yung candidate makipag-align sa mga Duterte, matino yan. Kasi ayaw ng mga Duterte yung mga utak sira, okay, at pasaway sa gobyerno. Ayaw nila na yan, aprangka yan yung mga Duterte. Nangyari, naniniwala naman yung taong bayan kay Marcos. Yun pala, the biggest scam in the Philippines, ang budulerong presidente. Ang daming mga promises na ginawa niya sa taong bayan. Nadismaya ang taong bayan kasi hindi po natupad ang kanyang mga pinangako. Ngayon, sasabihin mo, hindi ka nagsisisi? Ito. Panood. Hindi raw nagsisisi si Pangulong Bongbong Marcos sa unity nila noon ni Vice President Sara Duterte. Ang belta naman ng kapatid ng PISE, dapat lang dahil si VP Sara naman daw ang nagdala ng unity team. May resback naman dyan ang palasyo. Nasa frontline ng balita yan si Mobile Journal Julie Baiza. From I Love You. BBM ang dapat maging presidente
mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. So I hate you. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sa kabila ng nawasak na unity team na paulit-ulit noong nangako ng pagkakaisa, sa interview ng Bloomberg kay Pangulong Bongbong Marcos, giniit ni PBBM na hindi niya itinuturing na pagkakamali ang maging running mate si VP Sara. Pareho raw sila ng ideya kung anong dapat gawin sa gobyerno. Pareha kayo ng ideya. Kasi binudol mo si VP Sara eh. Yun pala, naki-ideya ka lang. Diba, ang hirap eh. Ngayon ko lang yan nare-realize eh, na ang kanyang pakay kay VP Sara, ang popularity lang ni VP Sara. Pero yung kanilang sa Bisaya pa, kasabutan, okay? Ang kanilang, ano ba sa Tagalog yung kasabutan? Ang kanilang plano nilang dalawa, hindi na natupad. Kasi maalala ko pa, sinabi ni VP Sara, yes, sige, maging running mate ako sa'yo. Basta, yung mga nasimulan ng aking tatay, yung mga big ticket projects, ipagpatuloy mo. Pati nga yung war on drugs eh, ipagpatuloy mo. Look at what happened. May natayo bang mga big ticket projects? Hanggang ngayon, walang mga big ticket projects. Ang ibinibida nila lagi araw-araw, ang big ticket projects nila, ayuda at saka pamimigay ng bigas. Ganyan. Hindi naman, sa tingin mo, ang tao, magugustuhan ka sa lagi mong pamimigay ng pera at bigas? Hindi. Bakit? Nag-epekto ba, Claire Castro? Tingnan nyo yung trust rating ninyo ngayon, negative 15. Bababa pa yan, sa totoo lang. Bababa pa yan. Pamigay pa kayo ng pera. Posibleng nagbago raw ang sabise. Bagamat may agam-agam daw ang Pangulo sakaling maging presidente nga si VP Sara dahil posible nitong baguhin ang kanyang mga polisiya. Of course, babaguhin talaga ang pulisiya mo. Kasi yung pulisiya mo, BBM, palpak. Palpak. Of course, babaguhin talaga yan. Walang matino na trabaho kang ginagawa bilang presidente. Di ba? Bumalat naman ang kuya ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte. Giit niya, talagang walang dapat pagsisihan si PBBM. Dahil ang totoo, kung walang Sara Duterte, hindi siya mananalo. Correct, hindi ka siya presidente ngayon. Kung tutuusin lang. Ewan ko na lang kung saan siya pupulutin. Mas mananalo pa si Leni Robredo. Remember, natalo na ito kay Leni Robredo. Kailangan niya ngayong dumikit sa mga Duterte para dagdagan ang kanyang boto. Nakatataknaan niya sa kasaysayan na ang pagkapanalo ni PBBM ay dahil sa tiwala ng publiko kay VP Sara. And of course, totoo naman ang sinabi ni Kung Pulong eh. Huwag na tayong magbulahan. Kahit kayong mga loyalista at mga dilawan, sasabihin ninyo yan na, hindi naman. Halik sa puwet kayo ni BBM ngayon mga dilawan eh. Kung tutuusin, bakit negative 15 ang rating ngayon ni BBM? Bakit si VP Sara ngayon? Positive 29, plus 29 yung kanyang trust rating. Kami pa ang sinungaling ngayon. Di ba? Tinabla naman niya ni Balas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Unang-una, unity team sila. Unity team sila. Ikaw, dilawan ka. Kaya wala kang alam dito. Huwag kang makialam kasi dilawan ka. Makaleni Robredo ka at that time o anong sinuportahan mo. So wag kang makialam. Wala kang alam dito. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Magde-deny pa kayo. Na obvious naman na nanalo si BBM dahil kay VP Sara. Sino po ba nagtatrabaho? Sino nagtatrabaho? Bakit? At sino po ba nagbabakasyon? So you are claiming na nagbabakasyon si VP Sara, si BBM ang nagtatrabaho. Bakit ngayon ang trust rating negative 15? May tanong nga sa'yo. Bakit negative 15? Bobo pa kala. Buwelta pa ng palasyo, nakakaawa si Pulong dahil nabubuhay daw siya sa fake news. Si Kung Pulong pa ngayon ang kaawa-awa. Kayo ang kaawa-awa kasi negative 15 kayo. Payo ni Castro sa kongresista, Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, Wala kaming gana manood sa press briefing ninyo kasi puro kayo ayuda. Ikaw po, gugustuhin ba ng taon bayan manonood sa press briefing ninyo na araw-araw mong inaway mga Duterte? Away-away mo inaway? stream, state-owned media, nakakaawa naman. Ikaw ang nakakaawa, ha? Kasi by 2028, hindi ko alam saan ka pupulutin, Castro. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay Nabubuhay sa fake news? Ikaw yun. Sabihin mo yan sa salamin. Ikaw nga yung fake news eh. sa sariling imahinasyon. wala pang bagong sagot siya ng kampo ng Kaya nga nakakatawa itong si Claire eh. Ang lakas ng loob. mga Duterte. Nagbabalita mula sa frontline. Ewan ko na lang sa'yo. Eto. Ito yung ipapakita ko na next video sa inyo. Itong kaartihan ni Tulfo. Okay? Kaartihan ni Rapi Tulfo
at itong kaartehan ng mga minority bloc. Ito, panoorin ninyo. Napasusan ng ilang miyembro ng minority bloc nang patayan sila ng ilaw at wifi sa plenaryo. Ang dahilan, hindi raw kasi sila sumama Nabastusan sila pero wala kayong respeto sa Senado. sa panawagang mag-boycott para kay Senador Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan si Mo. Boycott talaga yung term, boycott. Hindi, ang hinihingi lang naman ng majority, suportahan natin ang kapwa natin senador. 'Di ba? Hindi pa naman yan proven guilty si Jinggoy. Wallace. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Solid pa rin daw si Senator Jinggoy Estrada sa majority bloc. Oh, yan ang hindi alam ng mga dilawan at mga loyalista. Na si Jinggoy pinopolitika na kapag hindi siya sumanib dito sa mga minority bloc ay kakasuhan siya. So ayan na nga, kinasuhan siya. 'Di ba? Kahit inalok daw siyang umalis kapalit ng pagbasura sa kaso. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Pero tingin ni Senador Raffy Tulfo, parang baliktad. Sila na nga raw ang mas kaunti sa minority, sila pa ang manggigipit. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Misis. Bumalik ka sa Raffy Tulfo in action. Magaling ka lang sa mga kabit-kabit na mga problema. Wala, di ka bagay dyan. Di ka bagay dyan. Kurtin ko yung chicks mo ngayon eh. Pakurot ka yung chicks mo. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered. Alam mo, sa totoo lang, Raffy Tulfo, noon, hangang-hanga sa iyo ang mga Pilipino kasi kumakampi ka sa masa. Ngayon, halik ka pala sa puwet ng mga alta sosyal. Yung mga mayayaman, hindi mo kaya. Alam mo na ang clamor ng taong bayan ay mapanagot itong mga mastermind sa flood control, pero ano ka? Nganga. Wala kang ginawa. Nganga. Daldal ka lang sa radyo mo, sa totoo lang. Kami para manggipit sa kanila. Pinatayan din daw sila ng aircon at Dapat ang kayong patayan. Alam niyo ba kung hindi yan pambabastos na papatayan sila ng aircon ha? Kapag i-on mo yung aircon, unless kung diyan ay solar yan, yung nila, building nila. Kapag patayan kayo ng aircon, that only means to say nakaka-save po ang taong bayan sa kuryente diyan. Malaki yan yung kuryente diyan. Papatayan talaga ng aircon diyan. Mahal yan diyan. Oh. Sa amin nga, sa ako mag 24 hours yung aircon ko, ang laki-laki nga ng kuryente sa bahay ko eh. Oh. Diyan pa kaya na super dami yung mga aircon diyan? Kung papatayon kayo ng aircon at kuryente diyan, that only means nagsisave po ang Senado. Kasi alam naman na kinancel po ang session ninyo para in support of Jinggoy na hinuhuli siya ng mga CIDG. Di ba? Na ang gusto po ni Senator Alan Peter Cayetano, hulihin ninyo si Jinggoy sa labas ng Senado, hindi sa loob. Kasi insulto yan sa Senado. May tinatawag po tayong equal branch, mga bobong loyalista at dilawan. Okay? Kung si Trillanes nahuli dyan noon, inaresto, si Trillanes yan eh. Bangag yan eh. Dapat lang. Pero itong si Jinggoy na walang kasalanan na hinuli dyan, kung mag-aresto man kayo, hindi naman sana sa loob ng Senado. Diba? Tapos, iyakin pa itong mga majority na ito dahil pinatayan sila ng aircon at ilaw? Iyakin. Mga weak. internet sa plenaryo nang hindi sila makiisa sa panawagan umano ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-boycott ang pag-aresto kay Estrada. Just because meron isang kasamahan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, is-serving warrant, gusto niya pati kami mag-boycott. Isa pa. Hindi, Tulpo, hindi mo naintindihan ang point ni Cayetano. Ang point niya, kampihan niyo ang institusyon. Insulto yan sa inyong lahat na dyan sa loob inaresto. Isa bagay, ikaw, hipokrito ka. Kasi alam mo, majority yung hinuli. What if si Erwin Tulfo yung hinuli? Ikaw siguro yung unang iiyak. Ganun lang yun. Hilas, hambugero itong taong to eh. Kaya huwag nyo na nang iboto ito, hambugero ito. Pinatayan kami ng aircon. Oh, dapat lang. Wapo ka ba? Nasarap kurte ng chicks mo? Oh, balita ko pa nga ano ka raw eh. Kaching, kaching. Kaching, kaching. Balita namin Christmas party na naman baka may ano na naman. Bastos tong taong to eh. Pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. Ako, walang biro to ha. Si Tulfo, hanga naman ako dito. Kapag ang usapin, yung ayusin niya yung mga mister na may kabit.
Yung mga asawang ayaw na sa kanilang mister. Yung mga away asawa, bilib ako dito, maaayos niya. Pero yung mga nandyan na sa Senado, tiklop, walang bayag. Hindi niya kaya. Si Martin Romualdez, walang bayag. You see? Ganun ba kababaw? Banat naman ng palasyo, bago pa mabuo ang Majority 13, dawit na sa flood control scandal ang ilan sa kanila. Ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga cash. No, kasi balita ko, itong si Raffy Tulfo, tiklop ito kung usaping Martin Romualdez. Kasi yung family raw, di umano, family ni Raffy Tulfo at ni Martin Romualdez, close raw. Close. Sa mga may connection. Sa mga pamilya, yung asawa dito na side, no, nagkaasawa, ganun. Meron raw connection ang Romualdez at Raffy Tulfo. Pero ang sa akin naman, sa ganyang bagay, mas kampihan sana natin ang ating taong bayan. Walang kamag-anak, di ba? Walang close friends or close family. Sa panahon na kinurakot na yung bansa natin, ito ipagtanggol natin sana, pero si Raffy Tulfo walang bayag, hindi niya kaya. Kaya wala kayo sa kalingkingan ng mga Duterte. O na nakaabang, di umano, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika? No. Si Castro, sa tingin ko kay Castro, no, stress na siya. Kasi negative 15 si BBM tapos plus 29 plus 29 si VP Sara sa trust rating. Kaya stress na siya. Kasi hindi niya na alam kung saan siya pupulutin sa 2028. Show kaninang hapon ang majority block sa plenaryo. Minority senators lamang ang present. Pero 7:30 PM na nang kumpirmahin ng opisina ni Senate President Cayetano na walang sesyon ngayong araw. Ikinadismaya yan ng mga taga-minorya. Wala pong sinabi sa Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform. 14 years ako sa Senado, ano pala nangyari na hindi sinipot yung presiding officer. May mga duwag kayo eh. Dapat bang sisiputin ang mga duwag? May violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority. Sabihin mo yan sa mga CIDG. Bakit sinabay nila yung paghuli kay Senator Jinggoy sa session? Di ba? Walang galang ang CIDG. Talagang tiniming nila na mag-session para mag-intensify ang yung datingan. Paipal rin si John B. Cremulya eh. Di ba? Dapat hinuli ninyo kay umaga. Bakit niyo hinuli talaga yung session pa talaga? Di ba? Nakakadisturbo kayo dyan. Alam niyo magsisession yung ano? Kung si Estrada ay sumuko, si Senador Bato de la Rosa naman nagtatago pa rin. Umusad naman na ang preliminary investigation. Alam niyo ang News 5 ha, bias itong media na ito ha. Bias ito sa kay BBM, bias ito sa minority. So, i-understand na lang natin. Pumilit kay Senador Chis Escudero hinggil sa kanyang campaign donation. Pero matakin nyo ha, kahit bias yung News 5, ito pa rin ang ipinakita ko sa inyo kasi gusto kong ituwid ang kanilang fake news, okay? Na rin ang mga sangkot na donor. Pinakakasuhan din ng ombudsman ng plunder at bribery si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation. Si Marcoleta naman ang mangunguna sa subcommittee ng makapangyarihang Blue Ribbon na binabatikos ng ilang miyembro ng minorya. Ang problema lang, para sa akin personal. Ang problema, ikaw. Wala kang bayag, duwag. Bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator? Huwag na yung pakinggan si Tulfo, nakakainis pakinggan. Walang utak eh, bobo. Okay? Ito yung kalagayan ni Jinggoy. Kasalukuyang nasa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Doon siya magpapalipas ng magdamag matapos sumuko sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback niya sa mga flood control projects. Bago po yan, nagkasagutan pa sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John B. Cremulya. Kasalukuyang nasa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Doon siya magpapalipas ng magdamag matapos sumuko sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback niya sa mga flood control projects. Bago po yan, nagkasagutan pa sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John B. Cremulya. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, meron pa bang pinoproseso si Senator Jinggoy o siya ba'y nakakulong na? Bok, sinubukan nating magtanong sa mga personnel dito sa facility kung ano nang nangyayari sa loob. Pero hindi raw kasi sila authorized na magsalita. Humihingi pa tayo ng update tungkol dyan sa Bureau of Jail Management and Penology. Mag-aalas 8:30 ng gabi kanina nang tuluyan nang madala mula Sandigan Bayan papunta rito sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payata si Senator Jinggoy Estrada. Sakay ng isang van ang senador na escorted ng 2 pang van mula Sandigan Bayan, isang coaster mula sa Philippine National Police at 2 nakamotorsiklo mula sa Highway Patrol Group. Maulan ng ibiyahe ang senador. Pagdating sa facility, hindi na pinayagang makapasok ang media at hindi na rin nasilayan ang senador na nahaharap sa mga kasong graft at plunder. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself.
Mangiyak-ngiyak na humarap sa publiko si Senador Jinggoy Estrada. Voluntaryo siyang sumuko matapos maglabas ng Fake news itong sinabi nila na mangiyak-ngiyak ha, hindi po mangiyak-ngiyak si Jinggoy. arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Kaugnay ito ng umano'y 543 million pesos na kickback ni Senador Jinggoy sa flood control project na dati na niyang itinanggi. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ayon kay Estrada, kalokohan ng kasong plunder laban sa kanya. Lalo't ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na ang nagsabi sa Ombudsman na walang anumang budget insertions ang senador. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Kasama ni Estrada sa press con ng kapwa majority senators na sina Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar na emosyonal din. Nagkasagutan din sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla na nasa Senado para sana isilbi ang warrant ni Estrada. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman